nakaramdaman ka bang awa, lungkot, sakit o pagsisisi sa ginawa mo? Totoo ba, Mike? Hindi. Nasa kaliwa mo. Halos isang linggo matapos siya mamatay nang nagsimula matuklasan siya. Stand here, V formation. Magkalayo-layo kayo. Noong Hulyo 2025, hinahabol ng mga awtoridad sa Georgia at ng militar ng US si Rainer Joyner, 23 na may aktibong warrant sa pag-aresto. Si Joyner ay sundalo ng Army sa Fort Benning, Georgia. Noong taginit ng 2025, tumakas sina Joyner at ang kanyang roommate na si David DeGroot, 22 mula sa militar at naglakbay ng 1,400 milya pakanluran papuntang ari-arian ng pamilya ni Joyner sa Taos County, New Mexico. Bago iyon, nagmaneho muna ang mga AWOL na sundalo pa Hilagapa, Virginia para sunduin ang kaibigan at dati nilang kasamahan sa militar na si Matthew McLaughlin. Sa tatlong lalaki, mas malapit ang samahan ni na Joyner at DeGroot. Matagal na kaming magkakilala sa militar. Pareho kaming nawalan ng tatay kaya kami naging malapit, lalo't wala na rin siyang kapatid. Kaya parang kapatid ang turing niya sa akin. Si McLaughlin ay na-discharge ng may karangalan mula sa militar, ngunit pagkatapos nito, nahirapan siya dahil sa pagkalulong sa droga. Inisip niya na ang pag-alis sa sarili niyang bayan para magsimula ng panibago sa kanluran kasama ang kanyang mga kaibigan ay maaaring maging tulak na kailangan niya para makalaya sa bisyo. Parang literal niyang sinabi, parang bagong simula ito, pare. Alam mo, sawa na ako sa Virginia, sawa na ako, sa pamilya ko. Ngunit maaring hindi na matupad ang bagong simula ni Matthew McLaughlin dahil nawala siya sa huling bahagi ng Hulyo. Alam ng pamilya at mga kaibigan ni McLaughlin sa kanilang lugar na umalis siya ng New Mexico at pumunta ng Colorado sandali noong Hulyo para asikasuhin ang isang bagay sa VA. Pagbalik niya sa New Mexico, wala na silang narinig mula sa kanya. Noong Hulyo 31, nagsampa ng ulat tungkol sa nawawalang tao ang kanyang pamilya. Nagrenta ng kotse ang ina ni McLaughlin at nagmaneho mula Virginia papuntang New Mexico para hanapin ang anak, ngunit hindi niya ito natagpuan. Sinabi niya sa pulis na dapat kasama ni McLaughlin ang dating niyang mga kaibigang sundalo, sina Rainer Joyner at David DeGroot. Nayon nasangkot na ang mga tumakas sa militar sa isang kaso ng nawawalang tao, lalo pang pursigido ng mga pulis na hanapin sila. Nang walang makita na bakas ni Matthew McLaughlin o ng mga lalaking huling nakitang kasama niya sa pagsisiyasat sa ari-arian ng pamilya Joyner sa Tres Piedras noong Agosto 17, ang mga autoridad ng Talas County at ang militar ng US ay sila na mismong kumilos. Opisina ng Sheriff! May search warrant! Buksan ang pinto! Search warrant! Opisina ng Sheriff ito! Buksan ang pinto! Search warrant! Search warrant! Search something! Show your hands! Buksan ang walang laman! Muka! Base ng kamatayan sa kaliwa! Masikip! 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 Buka ng kamatayan sa kanan! Magpapatuloy na ako! Mga mamimili at Kevin, linisin niyo ang kaliwa. Okay, here. Moving. Malinis na. Ikalawang grupo, suriin ang lahat. Sa loob ng bahay, nakakita ang mga detective ng Army-issued duffel bag at itim na kahon na may mga AR magazine at bala. Want to get your sniper rifle and get up? Alin na? Kaliwa o kanan? Mga mata mo, sigurado ka ba? That's the same as here. That's it.
Patay ang baril. Naghahanda ang mga detektib sa posibilidad na armado sina Rainer Joyner at David de Groot. You run that play. Go to Texas. Maingat silang bumaba ng sasakyan, taas kamay habang lumalapit sa mga military sniper at pulis ng Taos County. Dahil sa warrant para sa desersyon sa militar na krimen, parehong pinusasan ang dalawang lalaki. Habang palubog ang araw, inihahanda ng mga pulis sina Joyner at de Groot para dalhin sa istasyon at interbyuhin. Gusto lang nilang malaman kung nasaan si Matthew McLaughlin at bakit wala siya sa track kasama nila. Itong papel. Joe, gamitin mo ang mga ballpen na yan kapag gusto mong isulat para sa akin ang isang personal na salaysay mula sa iyo na naglalarawan. Lahat mo may kinalaman sa insidenteng ito, mula simula hanggang ngayon. Gawing detalyado hanggat kaya mo. Nagulat ang mga detektib sa malagim na katotohanang isinulat ni Joyner. Simula noong Hulyo 25 bandang alas 6 ng gabi, alas 7 ng gabi. Ako, si Jordan Raynor, ay hinarap si Matt sa pinakakanan na daan papunta sa bahay mga 6 na raang metro ang layo. Nung kaharap ko si Matt, tinanong ko kung bakit siya nagkakalat ng chismis tungkol sa akin. At nagdadala ng mga hindi kilalang tao na may droga sa bahay. Sabi niya si Matt na hindi raw ako madalas pumunta doon. Kaya parang sa kanya na talaga yung lugar. Sa madilim na estado ng isip, binaril ko siya gamit ang Springfield St. AR rifle na dala ko. Hinila ko ang katawan niya papunta sa isang puno na mga 40 metro, ang layo sa kaliwang bahagi ng kalsada. Tulad ng pinaghihinalaan ng mga investigador, hindi nawawala si Matthew McLaughlin. Pinatay siya ng 2 lalaking nagpapanggap na kaibigan niya. Tanong na lang ng investigador ngayon ay bakit? Sabi niya, ito raw ay dahil sa kawalang ganap. Walang galang yan, adik lang na nagmamadaling. Bumalik na naman siya sa dati niyang mga bisyo. Sabi niya parang nagtatapon na siya ng basura ng tanggalin niyang daga. Sabi ko nga, nagpapakalat siya ng chismis, pinadala ng droga, at mga hindi kilala. Oy. Hinarap ko siya. Parang naiingis ako at nagpas siya. Hinarap. Hindi ko na siya hinayang magkamali pa, kaya minahil ko siya. Pagkatapos na siyang marinig, sinabi ko sa pahayag na nagpapis akong parang may niyakap na katawan sa puno. Kinabukasan, nagtrabaho kami. Lahat ay normal. Dumana yan. Gamit tayo isang plasok sa pulo, kumuha ng balde, ilang balde. Isa lang ang ginamit ko. At yung mga siyentipikong tao na kadalasan gumagamit ng splitter axe at bumili rin ng ilang bag, 33 galon na garbage bag. Habang bumibili ng gamit si Joyner para itapon ang ebidensya, nabubulok ang katawan ni McLaughlin sa init na 85 degrees. Sinabi ni David de Groot sa mga detektib na si Rainer Joyner ang bumaril at itinapon ang katawan ni Matthew McLaughlin, pero hindi niya ito binaril dahil sa bugso ng galit. Ayon kay de Groot, pinagplanuhan ni Joyner ang pagpatay kay McLaughlin ng ilang linggo. Mula simula hanggang katapusan. Kailangan ko ang bawat posibleng detalye na meron ka tungkol sa sitwasyon. Kaya masasabi ko na para sa iisip ni Joyner, ito ay napagplanuhan na bago pa man dahil sinasabi ko sa kanya tungkol dito. Si Matt ay may bisyo pa rin sa droga at patuloy pa rin siyang nagsasalita, gumagawa ng mga sismis, lahat na talagang ikinagalit ni Joyner. Kaya sa ilang pagkakataon, sinabi ko sa kanya na, hoy, huwag mo siyang patayin, paalisin mo na lang siya sa lugar o kung ano man, o kaya subukan mong kausapin ulit siya.
Hanggang sa umabot sa puntong sinabi niya na sasangay na siya sa plano na ipapatay si Matt. Hindi ko talaga planong patayin siya. So, totoo lang, kumbaga, hindi ito pinagplanuhan. Nung umakyat ako doon, binibigyan ko siya ng huling pagkakataon para ayusin ang lahat. Si Matthew ay nasa Colorado noon. Inaasikaso ang mga kailangan niya sa VA. Inaayos ang lahat ng yon para sa sarili niya at namimili ng mga grocery. Sumama ako sa kanya habang naglalakad kami sa kalsada, dala-dala ang kariton na puno ng mga grocery. Pagdating sa intersection, biglang may pumutok na baril. Si Matt ay tinamaan ng bala sa kanyang kanambaga mula sa baril ni Joyner. Particular ang kanyang AR-15. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Sinabi niya nabaril ako at nagsimula siyang magpanik. Pagkatapos, lumabas si Joyner mula sa kanto at itinutok niya ang bereta. Dinikit niya ito sa mukha at binaril siya sa panga, kaya namaga ang mga mata niya nabulunan sa sariling dugo habang bumabagsak sa sahig. At pagkatapos, yumuko siya sa ibabaw nito at pinaputukan niya siya ng malapagbitay na putok. Tinamaan siya mismo sa sentido. Ilarawan mo sa akin ng mas detalyado hanggat kaya mo. Ano ang nagtulak sa'yo para mag-desisyon na patayin si Matthew? Sa totoo lang, hindi mahirap para sa akin ang desisyon yun. Nabigyan ko na siya alawanan ng sapat na babalanan pa. Siya, ano bang ibig mong sabihin? Mga babala. Umakyat na ako doon dati, ngayon ang sinabi ko na sa inyo, at sinabi ko na umakyat na ako doon dati. Hindi naman siya naging marahas kapag napapanggap siyang ayos na ang lahat. Umakyat na ako. Diliwanag. Yun eh. Hindi pa alas sa isang buwan bago nangyari ang lahat na ito. Kaya si Matt ay palaging nagbibitaw ng kung ano-anong paninira. Sinasabi niya na o hindi niya alam kung ano ang kalakaran dito. 4 na buwan na kami nandito. Siya naman, 7 taon na siyang hindi nakakapunta rito. Hindi na siya nagpapakita rito, nasa bahay lang. Hindi mo na kailangang makinig sa kanya. Sinubukan ko rin siyang tawagan mga isang linggo bago nangyari lahat ng ito. Higit kumulang. Nakita kami sa Walmart. Wala pa siyang meeting. Kinausap ko siya. Sabi ko, "Uy, medyo nagkakamali pa rin tayo." Sabi na, ako kasi, parang ayos lang yan pare, ayos na. Ako lang naman, alam mo na nakaka-stress. Sabi ko, sige, naiintindihan ko. Nakaka-stress talaga pero. Hindi ka na makakabalik sa dati mong sarili bago ka mabaliw. Alam mo yun? Bagula to. Uy, pusa, akyat. At parang naging bahagi lang ako noon. Kaya kong tiisin yun. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Mismo. Sa huli, hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Hindi na siya yung parehong tao na nakasama ko sa simula. Gaya ng sinabi ko dati. Pero iginiit ni DeGrow na planado ang pagpatay kay Matthew McLaughlin at pinag-usapan daw ito ni Joyner ng ilang linggo at nagmungkahi pa ng iba't ibang paraan para mabigla si McLaughlin. Sasabihin ko na ang Hulyo, 25 ang petsa ng pagsasagawa. Ayos. Pero parang bulong-bulungan namin yan tungkol sa plano, hindi galing sa akin. May tanong ako para sa'yo. Ay gusto kong ipaliwanag mo sa akin ang plano na sinasabi mo. Plano ni Joyner na patayin si Matt. Kaya ang ideya niya nun una ay aakyat siya sa kalsada na pupuntahan namin at susubukan niyang barilin si Matt mula sa malayo gamit ang kanyang 308. At pagkatapos, nagbago ang plano niya nang sabihin ni Matt na ibababa siya sa may kabilang kalsada. Kaya naisip ni Joyner ay kukunin niya ang bereta ko para may sidearm shot. At pagkatapos, kinuha niya ang AR niya at naghintay sa mga palumpong. Sinabi niya na hintayin kami makalapit at manatili ako sa gilid ng kalsada. Maging maingay pag malapit na ako sa lugar.
Kaya kapag nakita niya si Matt na lumalapit sa gilid, kahit madilim, hindi na siya nag-aalala kung sino yon. Noong napag-usapan ito dati, paano ito napag-usapan? Napag-usapan ito ng personal dahil dumating siya ng mas maaga nung wala pa si Matt. Sinubukan na niyang pag-usapan ito dahil inisip niya mapag-uusapan pa rin ng mga buto kahit ano pa man. Sa parehong bersyon ng kwento, nananatiling malamig at walang awa ang ugali ni Joyner sa pagpatay sa kanyang kaibigan. Nang bumalik sila sa lupa, bumalik sa lugar na yon, pinutol ang ulo at mga kamay niya, inilagay siya sa sapo at inilagay sa Harbor Freight. Balde, bumalik sila pababa ng bundok noong sumunod na Merkules na sa tingin ko ay mga ika-30 o ika-31. Gabi-gabi ng Merkulis. Nakita na ang mga hayop sa loob. Sinimulan ng pabilisin ang proseso. Pinutol ang kanyang mga iba pang binti at mga bisig. Inilagay sa bag, itinabi, at inilagay din sa bag ang kanyang torso. Sabi niya, ibinabalat yon pumunta sa isa pang uri ng lugar na mas malayo, mga 6 hanggang 7 milya paakyat. Ang mga braso, binti at torso ni McLaughlin ay isinilid sa hiwa-hiwalay na bag at itinapon sa gilid ng highway. Natagpuan ng investigador ang ulo ni Matthew McLaughlin sa ibang bag. Ang ginamit na sandata sa pagputol ng ulo ay isang maso na may ulo ng palakol na binili namin mula sa tindahan para talaga sa layuning yun. Mula doon, halos lahat na sinabi tama naman. Pero alam mo, ilang araw pagkatapos noon, bumili ako ng mga timba at mga gamit para mapila-pilaso ko siya. Bakit mo naisipang tagdarin siya? Pinakamakatuwiran na paraan para mawala siya. Hindi mo rin siya maililibing doon dahil puro vulkanikong bato ang lugar. Kaya ang pagtatad sa kanya ang pinakamakatuwiran. Bakit mo sinusubukan kitapon ng bangkay niya? Dahil pinatay ko siya. Para kay Joyner, ang pagpira-piraso sa katawan ni Matthew McLaughlin matapos niya itong patayin ay ang malinaw na kasunod na hakbang. Di malinaw sa mga investigador kung bakit tinulungan siya ni DeGroat. Sinabi niya agad sa akin, sabi niya, tutulungan mo ako dito. Tutulungan mo ako. Huwag mo ipagsasabi ito o papatayin kita. Dahil sobrang dami ko nang alam, babarilin niya kahit sino mo't salita. Kaya kung naging bantaman ako sa kanya sa kahit anong paraan na, kapag nalaman niyang nagsalita ako, sigurado akong papatayin din niya ako, tulad na nangyari kay Pat. Ano ang dahilan ng takot mo? Kay Joyner. Dahil alam kong kaya niyang gawin yan, dahil kapag sinabi niya, ibig sabihin kaya niya rin itong gawin. Nagbigay ka ng ilang partikular na tagubiling kay David. Maaari mo bang ilarawan sa akin ang mga tagubiling iyon? Ibig ko sabihin, pinahama ko sa kanya ang bag Para saan? para mag-inject. Para lang kung sakaling may pamamaga ng katawan o kung ano maganon. Ginawa ko magpanganib ang katawan. Si? Gusto niyang hawakan ko ang mga bag para mailagay niya ang mga parte ng katawan at masigurong may DNA ko rin doon. Paano mo nalaman yun? Dahil yun ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, sasama ka o yun din ang sasapitin mo. Kaya anong ginawa niya, tutulungan mo ako sa katawan na ito, gusto mo man o hindi. Bago sila umupang magkasama, dinala ni Rainer Joyner ang mga detective sa dalawang lugar sa Highway 64 kung saan niya itinapon ang labi ni Matthew McLaughlin. Pagdating ng mga pulis, may mga parte ng katawan ni McLaughlin na nawawala. Magsisimula ka ba sa pagputol-putol kay Matt bago o pagkatapos ko kayong tawagan para itanong kung nasaan siya?
Bago pa yon, bago pa ang unang tawag para sa ulat ng nawawalang tao. Wala na siyang ulo at kamay noon. Sige, gaano katagal niyong pinutol-pudol ang bangkay? Itinapon niya ang kuling piraso nung nakaraang linggo na siyang katawan at buto ng binti. Pero wala nang laman yun. Mga tadyang gulugod at balakang na lang natira. Pwede mo ba ikwento sa akin tungkol sa mga bad bro? At ilan ng mga bag o timba na nandoon? Oo, tulad ng sabi ko, hindi ako nakaka-relate dyan. Sana meron man lang. Yung unang lugar niyo, timba lang dapat yan. At pagkatapos, ang susunod na hintuan ay pag-isipan mo muna yan sandali. Dapat 3 bag yan. Yung susunod, 3 bag. Oo, dapat 3 bag yun. Hinuli ko lang kayo tungkol doon. Di ko alam nangyari sa ibang bag, pero doon ko sila nakita. At pinahahalagahan ko na dinala mo kami sa parehong lokasyon at naging tatak ka sa amin tungkol sa mga bangkay. Ano ang huling dahilan? Ano ang nagtulak sa'yo na magdesisyong patayin ang kaibigan mo? Ipapahamak at papatayin ko siya. Ano ang nagtulak sa'yo sa desisyon yun? Sa dulo ng lahat na nito. Wala akong nasabing mabigat nun. Hindi rin na ako pumapayag sa ganyan at sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako matitiis ng binibalit. Paulit-ulit ko siyang binibigyan ng pagkakataon. Ano mo yun? Parang sa tuwing nila, para ba sinasadya niya bastusin ako? Na yung naikwento na ang walang awang pagpatay kay Matthew McLaughlin, may pagkakataon na ang mga investigador na tanumin ang pumatay nang matagal na nilang gustong itanong. May pagsisisi ba siya? Ano ang nararamdaman mo na matagal kayong magkasama sa militar at ikaw pa ang kumuha sa kanya? Siya ay dinala mo rito at pinatay ng walang awa. Isinama mo pa siya sa isang tao pinagkakatiwalaan mo. Pinilit mong ipahamak ng isang mahalagang tao sa iyo. Ang isa pang mahalaga rin sa iyo para lang mapatay siya. Tapos pinagputol-putol mo pa ang katawan niya. Para maitapon ito. May nararamdaman ka bang awa, lungkot, sakit o pagsisisi sa ginawa mo? Sa totoo lang, kaya nasabi ko, hindi na ako yung taong dati. Si Rainer Joyner, 23 taong gulang, ay kinasuhan ng first-degree murder, aggravated assault gamit ang deadly weapon, at aggravated battery assault na may intensyong gumawa ng marahas na krimen. Sabwatan para pumatay at pakikialam sa ebidensya. Dahil sa kanyang papel sa krimen, si David DeGrue, 22 taong gulang, ay kinasuhan din ng first-degree murder, sabwatan sa pagpatay, at pakikialam sa ebidensya. Noong Setyembre 2024, iniutos ng hukom na manatili sa kulungan ng Tawas County ang mga lalaki habang hinihintay ang paglilitis sa pagpatay at pagputol sa katawan ng veterano ng Army na si Matthew McLaughlin. May GoFundMe ang pamilya ni Matthew McLaughlin para matustusan ang natitirang gastusin sa paghahanap sa kanya ngayong tag-init. Nasa deskripsyon ng Law and Crime ang link. Ako si Kristen Thorne.